Sinalanta na nga ng lindol, merong pang mga ulat na may mga nag-hoarding o nang-iipit umano ng mga relief goods para sa mga biktima. Pinaimbestigahan na yan na DILG Secretary Marojas. Lalo't mahirap pa rin ang sitwasyon sa mga evacuation center. Pinangangambahan ngayon ang pagkalat ng mga sakit at pasintabi lang po sa mga naghahapunan dyan ang ilang mga bata na inilikas na kakahawaan na raw ng kuto mula sa Sagbayan, Bohol. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mike, nandito ako ngayon sa Sagbayan Central Elementary School at isa ito dun sa mga gusaling lubos na napinsala noong lindol. Sa sobrang lakas nga ng pagyanig, gumuho na yung mga pader. Tanging suporta na lamang ng gusaling ito ay itong steel frame at iilang poste. Malayo tayo, Mike, dahil nga delikado yan, lalo na kapag nagkaka-aftershock. Pero gayon pa man, ginagamit itong compound ng eskwelahan bilang evacuation center. Kaya naman, ang daing nitong mga residente dito, pagkain, tubig at maayos nga na palikuran. Ang DOH Region 7 naman, nagbabala laban sa mga sakit na maaaring makuha matapos ang lindol. Nasa 50 pamilyang sumisilong dito sa Sagbayan Central Elementary School matapos ang lindol. Bukod sa pagkain, nangangailangan sila ng maiinom na tubig. Ang mga bata, tipid na tipid sa pag-inom ng tubig. Umaasa lang kasi sila sa mga bigay. Si Mary Jane, pinagkakasya ang isang timbang tubig sa pagligo. Isang balde lang, yun ang ligo ko. Oo. Kasi? Kasi tipid. Tipid sa tubig. Malayo yung namin. Problema rin ang palikuran. Nagtayo lang ng makeshift na banyo para sa mga evacuee. Mabaho na. Kaya naman pangunahin din sa mga inaalala ng mga residente ang mga waterborne diseases, lalo't maaaring makontamina ang kanilang water sources. Yung tubig namin parang gatas. Doon kami kumukuha ng tubig sa puso, ma'am. Pampaligo, tsaka panghugas ng pinggan. Kanya-kanya na rin kamot sa ulo ang mga bata sa evacuation center. Nagkahawaan na raw kasi ng kuto. Ang barangay Handig sa bayan ng Maribohok, maswerteng may buhok-buhok spring kahit naputol ang kanilang water system dahil sa lindol. Nagbibigay tulong naman sa paglilinis ng tubig ang dalang filtration system ng Albay OCD. Iyan po natin yung fresh water po dito na source galing po dito sa buhok-buhok spring. Papunta para mai-provide po natin ng maayos na inumin ang ating pong mga residente dito sa Maribohok. Ayon sa Department of Health, maaaring magkaroon ng waterborne diseases sa mga residente tulad ng diarrhea, cholera, typhoid kung hindi maaayos ang sanitation ng evacuation centers. Yung galing sa UNICEF, meron dang darating na sinasabing yung squatting plate nila. Samantala, tuloy naman ang retrieval operations para sa mga natabunan ng landslide. Pinaghahanap pa rin ang isang lolo sa barangay Kogon sa bayan ng Balilihan. Ang kanyang alagang aso nangungulila na sa kanyang amo. Ayaw raw nitong kumain o uminom ng tubig. Wala pa rin nahuhukay sa 5 batang natabunan ng landslide sa may talon sa barangay Katipunan sa Sagbayan. Pahirapan ang retrieval operations, lalo't nasa 40 feet ng lupa ang kailangang mano-manong hukayin ng mga minero. Tuloy-tuloy naman ang rehabilitation operations ng DPWH. Kanina, nakapwesto na mga bakal na gagamitin bilang temporary bridge sa naputol na Abatan Bridge. Ang mga residente namang ito, lakas loob na pumasok sa sira-sirang public cemetery ng Sagbayan. Mahihatid lang sa huling hantungan ang mahal sa buhay. May kahit nga nagbabala na yung DOH laban dito sa mga waterborne diseases, ay tiwala silang malalabanan nila ito. Bukod sa pamimigay nga na malinis sa tubig, ay mamimigay din daw sila ng Hyposol at Aquatabs. Yan yung mga panlinis ng tubig na maaari na mainom ng mga residente. Magpapagawa na rin daw sila ng mga kubeta o palikuran para nga sa mga evacuee. Samantala, Mike, pinaiimbestigahan naman ni DILG Secretary Marojas ang balitang may ilang local executives nga na nag-hoarding at nagtatago ng mga relief goods. Ayon kay Rojas, ay oras daw na mapatunayan ito. Kailangan daw managot ng mga local officials na yan. Mike? Kaya, Salima, inuulit natin doon sa mga magbibigay ng tulong. Diyan sa Sagbayan, diyan sa Bohol, ang pinakaunang kailangan nila ay malinis na tubig. Maraming salamat, Salima Refran.